beloved Boss Mike Severa. Mga DDS, pakinggan nyo to. Putik na yan, oh, lalo kayong iiyak rito. Pasok. Ng Sandigan Bayan ang 6 na natitira pang kaso kaugnay ng Coco Levy na isinampa laban kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., dating First Lady Imelda Marcos at iba pa. Dahil yan sa mabagal na pag-usad ng mga ito, nakatutok si Mariz Umali. Patay. 6 na kasong natitira pa. Ibig sabihin, ubos na. Ubos na, mga kababayan. Oo, ubos na ang kaso ng mga Marcos. Putik na yan, oo. Eh, paano ngayon to? Lana, ano pa ibabanat ng mga dilawan, piglawan at mga DDS? Natauhan na rin naman ng mga dilawan at saka mga pinglawan, ano? Etong mga DDS na lang talagang hapit na hapit. Hapit na ano, maagaw na lang yung pwesto. Para matakasan pa nila itong mga kaso na to. Itong mga kaso na to, tulad ng sinabi kanina, walang piyansa. Bawat counts, ha? Bawat counts, walang piyansa. Pero eto, mga kababayan, ha? Bongski Aganote, ha? Agnote, oo. Mga kababayan, ang mga Marcos ubos na. Yung 6 na natitira, wala na. Babay na. Hindi na patunayan. No, eto. Ibinasura ng Sandigan Bayan 2nd Division ang huling 6 na natitirang kaso kaugnay ng maling paggamit di umano ng kontrobersyal na coconut levy funds laban sa pamilya Marcos at iba pang personalidad. Ako, nakita ko si Apo lang ko. Wait. Gusto ko makita. Oh, wait lang ha. Kaugnay ng maling paggamit di umano ng kontrobersyal na coconut levy funds May di umano na. laban sa pamilya Marcos at iba pang Yun, no? Ha? Oo. Apo lakay. Apo. Ay, naku talaga naman mga loyalista. Ayan ha, napabalansala na. Sumalangit naman kanyang kaluluwa. Pero may ano, ay naku, madudulas ako. Ha, mga kababayan, oh. Oh. Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Grabe, no? Oo. Ganda ni, First Lady, no? Sige, ito na. Tony Salinas, shoutout po. Ito na. personalidad. Sa 42 pahinang resolusyon ng Sandigan Bayan, ibinasura nito ang mga kaso laban sa yumaong dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., dating First Lady Imelda Marcos, dating Senador at kasalukuyan Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, mga tagapagmana ni Maria Clara Lobregat, Jesus Pineda at Cesar Zelamea, dahil daw yan sa inordinate delay o labis na pagkabalam ng mga pagdinig na labag sa kanilang karapatan para sa mabilis na paglilitis. Bigo raw ang prosekusyon na simulan man lang ang paglalahad ng mga ebidensya at testigo mula ng isang pang kaso halos 4 na dekada na lumipas. Kita niyong ginawa nila. Sabi ko sa inyo, ito sa mga matatagal na sa channel ko. Etong mga kaso, etong mga martial law at kung ano-ano pa. Tandaan nyo yung sinabi ko, propaganda yan laban sa mga Marcos. Propaganda yan. Kita nyo, ano resulta? Nga. O dinapatunayan natin mga kababayan na talagang etong mga kaso na ito'y gawa-gawa lang. Di ba? Direct pre. Wala na, patapos na ako. Sumunod ka na. Dito na yung ex ko. Sumunod ka na, ha? Eto na. Mga kababayan, pasok! Marami rin umanong mga pleading para sa hindi makatwiran na pagpapaliban sa pagdinig. Dahil dito, lumalabas... Siyempre, pending nga yan. Kasi tuwing tatakbo ang mga Marcos, huhukayin nila yan. Gagawin nila. Etong mga Marcos, may kaso pa, ganyan. Martial law. Meron pa, mga kurakot yan. Magnanakaw yan, meron pang kaso. Ganon ang ganon mga kababayan Nasa sinapupunan pa lang ako. Yan na yung kanilang yan na yung kanilang propaganda. Di ba? Ano nangyari? Sabi ni Lea Bautista, di ba, lumubog lalo ang bansa, ang Pilipinas. Putik na yan. Yan mga kababayan.
ano't ano man ang pagtatagot gagawin ng mga may masasamang hangarin laban sa mga Marcos, darating at darating din yung panahon na mabubunyag at malalaman natin ang mga katotohanan. Sorry na lang sa mga lolo't lola natin, sa mga magulang natin na hindi na inabutan. 'Di ba? Maraming mga magulang natin, maraming mga ninuno natin. Nakipaglaban. Oo. Ipinaglaban ng mga Marcos. Kaya nga eto, minana ko eh. Lintik na yan. Akala ko papamanahan ako ng bahay, lupa, pera, kayamanan. Putik na yan. Ang pinamana sa akin, pagmamahal sa mga Marcos eh. Hayop. Oh, di ba? Mga kababayan. Yaan. Oh, malamang hindi lang ako dumadanas nito. Malamang marami rin din sa inyo, no? Marami rin sa inyo. Pinamanahan ng mga magulang at mga natin, mga lolo't lola, ng apo, mamamatay na lang ako. Huwag mong kakalimutan. Si Apo Lakay ay mabuting tao. Diba? Ganun eh. Oh, susuway ba kayo? Hindi. Hindi po pwedeng sumuway. Bakit? Tayong mga matitinong tao. Oh, abay masunurin sa ating mga magulang at sa ating mga ninuno. Ganun yun eh. Sana man lang pinamanahan tayo. Oo. Kaso nga ito, wala na tayong magagawa, nandito na tayo. Okay, tuloy. Na mawawala na ang lahat ng kasong sibil laban sa mga Marcos para mabawi. Wala nang kasyo, ubus na. DDH, ano na? Wala nang kasyo. Si Digong, sasampan ng maraming kaso. Putik na yan, Swerte ni Digong. Kakamatayan na lang ni Digong yung kaso. Sana pwede rin manahin yung kaso, Manahin ni Sara para si Sara ikulong. Tuloy. Sa kanila mga pondong iligal umano nilang nakuha sa pamamagitan ng Coco Levy Fund. Nako. Tumanggi na munang sumagot ang PCGG sa merito ng kaso dahil labag ito sa sub judice rule. Pero sa kabila ng pagbasura, hindi raw sumusuko ang Presidential Commission on Good Government o PCGG. Nako, yan na naman PCGG. Sino ba may gawa niyan? Si Cory. Binuo ang PCGG para kanino? Para sa mga Marcos lang, mga kababayan. Maghahain daw sila ng motion for reconsideration sa Sandigan Bayan at kung sakaling di pa rin mapagbigyan, ay aakyat nila ang kaso sa Korte Suprema para questionin ang desisyon ng Anti-Graft Court. Alam nyo kung bakit, mga kababayan? Eto, matagal na itong tatalunan. Yung ill-gotten wealth. Abay, pinagtatalunan, nagtataka nga ang mga karamihan. Kung bakit ang Pilipinas ay wala namang pera, mga kababayan, bakit itong mga Marcos ay sandamakmak ang kayamanan? Di po ba? Di po ba? Hindi nga nila alam nga, ang dami ng patunay na ang pera ng mga Marcos, mga kababayan, abay talagang galing sa ginto. Kahit itanong nyo pa kaya itanong nyo kay Sangkay. Diba? Napakaraming ginto niyan. Magtataka ba kayo? Nakakapagtaka naman talaga kung bakit talaga. Diba? Saan galing? Saan galing ang kayamanan? Kaya nga karamihan mga kababayan nagsasabi, ang mga Marcos ang ninakawan. Eto naman. Sabi nila noon, pinagtatanggol natin, bakit ganon? Ang daming proyekto na ginawa si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Di po ba? Yan yung pinaglalaban natin doon. Ikaw ba naman maupo ng 20 years? 20 years. Ganon, di ba? 20 years inupo niyan Siyempre maraming magagawang proyekto. Ngayon, tanong lang naman natin, bakit mula nung nawala si Pangulong Ferdinand Marcos Sr., anong proyekto nagawa ng mga sumunod sa kanya?
Sabihin nyo na 6 na taon, ilang dekada na nagkaroon tayo ng bagong presidente, may nakagawa ba? Hindi ba't lalong nilubog lang nila ng nilamog itong bansang ito? Lubog sa utang, lamog na lamog tayo. Putik na yan, kaya nga mga kababayan ako. Oo, kung po pwede lang na itong Pangulong Bongbong Marcos magtuloy-tuloy hanggang kaya niya pa. Sige, tuloy mo na. Kaysa mga iba pa. Upo na naman yung iba. Nako po, Diyos ko, sakit sa ulo. Dahil yung sa bagay, si Pangulong Bongbong Marcos, sinisikap na matapos lahat ng proyektong naumpisahan. Gusto niya matapos bago siya bumaba sa pwesto. Kasi ang pinangangambahan mga kababayan, pag hindi natapos yung mga proyekto, baka hindi ituloy ng kung sino man ang mauupo sa gobyerno. Nakakalungkot mga kababayan, di ba? Nakakalungkot. Ito na mga kababayan. Tuloy. Aapila pa to. Ito naman, tumanda ka na dyan lahat-lahat. Sige tuloy. The dismissal is with respect to certain individuals. But there are other defendants in the case. We are confident that we can still prove the other allegations in our complaint despite the dismissal of the case with respect to certain defendants. Masyado kasi tayo nilinlang ng mga to, no? Dinaan tayo sa mga propaganda nila na talagang yung utak natin nilusaw sa Pinaniwala tayo, Samuel Usi, di ba? Na Bro Tags. Pinaniwala tayo na ang mga Marcos masasama Di ba? Sabi dito ni Jinko, yan na nga, isa pa yan. Bago naging president si Apo Lakay, abogado at gold trader na. Si Apo Lakay, nako. Daming ang ginto. Oo, daming ginto. Baka nga lumabas yun malay nyo naman kung ako talaga yung pipirma para mailabas na yung mga ginto. Ayan nyo na. Tuloy na natin to. Pasok. We are looking at certain angles which we will try to study and argue before. Putangin na try to study pa rin hanggang ngayon. Try to study pa rin hanggang ngayon. Ilang dekada na yan. Hindi nyo pa rin na pag-aaralan ng gusto. Dapat yan, limpyong-limpyo na yan, no? Putik. Di ba mga kababayan? Hanggang ngayon, yung kanilang mga ebidensya, yung kanilang mga sinumite na mga dokumento at mga papeles na magpapatotoo na ninakaw, nagnakaw, wala. Ilang dekada na. Ganun kayo mag-aral ng mga sinampan yung kaso. Yan ang problema, kaya itong mga tao nagagalit sa inyo Putik na ang tagal-tagal na niyo, butik. Pinag-aaralan nyo pa rin. Anyway, mga kababayan, nako, sabi ko kanina 30 minutes lang ako magla-live So, mga kababayan, hayaan na natin yan. Good news naman sa mga Marcos. Wala na. Yung 6 na natitira, sinimot. Tapos ang kaso. Ang mga Duterte nag-aabang. Mag-abang kayo, mga Duterte, DDS. Mag-iyakan na lang kayo. Mag-abang na lang kayo ng ikakaso. Naku, walang mga piyansa ito. Bato! Ay, good luck sa'yo. Bongo! Naku, Diyos ko. Sorry. Siyempre, andyan na naman yung mga taong grasya. Pagka itong mga ito ay pinaghuhuli na, pag sinampa na ng kaso at pinaghuhuli na, asahan nyo na uli yung mga ilang mga taong grasang pupunta na naman ng EDSA. Di ba? Tapos, nandoon na naman sila, magsisigawan sila. Pakisabi naman sa vlogger nyo mag-research. Alamin kung ano yung EDSA People Power Monument. Kasi hindi niya alam kung nasaan. Puta! Bobo ng vlogger nyo. Anyway, mga kababayan, hanggang dito na lamang. Tulad ng sinabi ko kanina, bago tayo magpaalam.
Wag niyong kakalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Our beloved Boss Mike.